Alam mo ba na hindi lamang sa tabi ng ilog nagsimula ang mga sinaunang kabihasnan? Sa ilang bahagi ng mundo, ang dagat ang naging susi sa pag-unlad ng pamumuhay, kalakalan, kultura at ugnayan ng mga tao. Isa sa pinakamahalagang halimbawa nito ay ang kabihas ng Mediterano. Sa araling ito, aalamin natin kung ano ang kahulugan ng kabihasnan, ano ang Mediterano, at bakit naging mahalaga ang mga dagat sa pag-usbong ng sinaunang kabihasnan ng Gresya. Bago natin talakayin ang lokasyon at katangian ng kabihas ng Mediterano, mahalagang unawain muna ang dalawang salita na madalas nating mababanggit sa araling ito, kabihasnan at Mediterano. Ang kabihasnan ay nagmula sa salitang ugat na bihasa na ang kahulugan ay eksperto o sanay. Ito ay tumutukoy sa pamumuhay na nakagawian ng maraming pangkat ng tao. Kasama sa pag-unlad ng kabihasnan ng wika, kaugalian, paniniwala at sining. Karaniwan ding sa mga lambak ilog nagsimula ang mga kabihasnan sapagkat halos lahat ng pangangailangan ng mga tao upang maipagpatuloy ang kanilang buhay ay matatagpuan sa ilog. Samantala, ang Mediterano na tinatawag ding Mediterraneo, Mediteraneo o Mediterranea ay tumutukoy sa isang dagat na nakaugnay sa karagatang Atlantiko at halos napaliligiran ng mga anyong lupa. Kabilang dito ang Europa sa hilaga, Aprika sa timog at Asya sa silangan. Ang dagat Mediterano ang nagsilbing kanlungan ng sinaunang kabihas ng Minoan at Mycenaean. Mula sa kahulugan, puntahan naman natin ang lokasyon ng Gresya. Ang Gresya ay matatagpuan sa dulo ng Peninsulang Balkan sa timog silangang Europa. Mahalaga sa Gresya ang dagat Aegean sa silangan, dagat Ionian sa kanluran, at dagat Mediterano sa timog. Ang mga dagat na ito ang nagsilbing rutang pangkalakalan at naging dahilan upang umunlad ang mga sinaunang kabihasnan ng bansa. Mayroon ding mga isla sa palibot ng dagat Aegean. Bagaman pinaghihiwalay ng mga likas na hangganan ang mga sinaunang Griego, hindi maikakaila na nagkaroon sila ng masidhing damdamin ng pagkakaisa at pagmamahal sa bansa. Ito ay dahil sa paniniwala nilang nagmula sila sa iisang ninuno, si Helen. Bahagi rin ng makulay na kultura ng Gresya ang kanilang paggamit ng iisang wika, pagkahilig sa palaro at pagdaraos ng mga palaro sa bundok Olympus. Ngayon, suriin natin ang mga hangganan ng bansang Gresya. Batay sa mapa, ang mga pangunahing hangganan ng Gresya ay ang mga sumusunod. Ang dagat Mediterano ay nasa timog. Ang dagat Aegean ay nasa silangan. At ang dagat Ionian ay nasa kanluran. Ang bawat dagat na ito ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng kalakalan, transportasyon at ugnayan ng Gresya sa iba pang lugar. Simulan natin sa dagat Mediterano na matatagpuan sa timog ng Gresya. Ang dagat Mediterano ay isa sa mga dagat na bumubuo sa sistemang pandagat na konektado sa karagatang Atlantiko. Matatagpuan ito sa rehiyon ng Timog Europa, Kanlurang Asya at Hilagang Aprika. Itinuturing itong isang dagat na may napakalaking kahalagahan sa kasaysayan para sa buong sibilisasyong kanluranin. Ito ay dahil nagsilbi itong lugar kung saan umunlad ang maraming kultura. Ayon sa lawak, ito ay itinuturing na pangalawang pinakamalaking dagat sa loob ng lupa sa planeta, kasunod ng Caribbean. Mula sa timog, dumako naman tayo sa silangang bahagi ng Gresya kung saan matatagpuan ang dagat Aegean. Ang dagat Aegean ay isang mahalagang ruta ng transportasyon at kalakal para sa mga Griego. Ang dagat na ito ay naguugnay sa karamihan ng mga bahagi ng Greece. Ginamit ng mga Griego ang dagat Aegean upang makipagkalakalan at makakuha ng mga kalakal sapagkat limitado ang likas na yaman ng Greece tulad ng timber, mahahalagang metal at magagamit na bukirin. Dahil dito, naging mahalaga ang dagat Aegean sa kabuhayan at pakikipag-ugnayan ng mga sinaunang Griego. Pagkatapos ng dagat Mediterano at dagat Aegean, puntahan naman natin ang kanlurang bahagi ng Gresya. Dito matatagpuan ang dagat Ionian. Ang dagat Ionian ay isang pahabang look na nakaugnay sa dagat Mediterano. Mahalaga sa mga Griego ang dagat na ito dahil nagsilbi itong rutang pangkalakalan mula pa noong sinaunang kabihasnan hanggang sa kasalukuyan. Sa kabuuan,
ipinapakita ng kabihasnang Mediterano na malaki ang papel ng heograpiya sa pag-unlad ng isang kabihasnan. Kung ang ibang kabihasnan ay umunlad sa tabi ng mga lambak ilog, ang sinaunang kabihasnan ng Gresya ay umunlad sa tulong ng mga dagat na nakapaligid dito. Ang dagat Mediterano, dagat Aegean, at dagat Ionian ay naging mahahalagang ruta ng kalakalan, transportasyon at pakikipag-ugnayan. Dahil dito, napaunlad ng mga sinaunang Griego ang kanilang kabuhayan, kultura at ugnayan sa iba pang kabihasnan. Kaya sa pag-aaral ng kasaysayan, mahalagang tandaan na ang kapaligiran, lokasyon at likas na yaman ay may malaking epekto sa paghubog ng pamumuhay ng tao. At iyan ang mahalagang papel ng mga dagat sa pag-usbong ng kabihasnang Mediterano. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.